Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa at nanira pa ng mga gamit ang malalakas na pag-ulan. Sa Nueva Vizcaya, gumagapang sa lubid ang ilang estudyante para matawid ang ilog. Ating saksihan. Mga lubid na lang ang natira sa nasirang hangin bridge, kaya doble ingat at dahang-dahang gumagapang dito ang mga estudyante para matawid ang ilog at makapasok sa kanilang eskwelahan sa Cayapan, Nueva Vizcaya nung nakaraang taon pa nasirang tulay dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon sa kanilang guro, may mga alternatibong daanan naman dati pero nasira rin ng malalakas na ulan. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang pagpapagawa ng bagong tulay. Sa Barangay Pangawan, gumuho ang lupa kaya pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Patuloy na pinag-iingat ang mga motoristang pinadaraan muna sa mga alternatibong ruta. Isinara rin ang bahagi ng Cannon Road sa Baguio City dahil sa pagbagsak ng mga bato kung saan tinamaan ang isang tunnel. Sa Sultanaga de Maporo sa Narao del Norte, nagmusulang dagat ang lawak at taas ng baha. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at inuulat ng ilang residente na nasira ang ilan nilang gamit. Minumonitor ng mga barangay official ang pagtaas ng level ng tubig sa mga kalapit na ilog. Malakas na buhos ang ulan at hampas ng hangin naman ang bumulabog sa birthday party sa isang resort sa Mlang, Cotabato. Ang nasa 100 bisita agad na nagpulasan para sumilong. Walang nasaktan pero may mga nabasag na gamit. Sa Governor Generoso Davao Oriental, gumamit ng lubid ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente kasunod ng pag-apaw ng tubig sa isang ilog. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Metro Manila kanina madaling araw. Ang ilang kalsada sa Quezon City lubog sa apot-bewang na baha, kaya gumamit ng rubber boat ang ilan sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, habagat na hinatak ng bagyong Bising ang nagdulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.